Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Nasa kote ng mga otoridad ang mag-asawa sa Valenzuela City na nagbebenta ng mga pekeng government IDs. Malakas pa umanong mag-flex ang mag-asawa ng kanilang gawain sa social media para makahanap ng mga parokyano. Narito ang report. Naaresto ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang isang mag-asawa sa Valenzuela City dahil sa pagbebenta ng mga pekeng government ID online. Kinilala mga sospek na sina alias Chippy, 44 years old, at alias K, 40 anyos. Sa isinagawang operasyon ng Northern District Anti-Sabotage Crime Team, ipinatupad ang search warrant sa bahay ng mga sospek kung saan nakumpiska ang daan-daang pekeng ID tulad ng driver's license, PRC, PWD ID, senior citizen ID at iba pa. Ayon sa PNP-ACG sa pangunguna ni Police Brigadier General Bernard Yang, ang mga pekeng ID ay ibinebenta sa social media ng hanggang higit 1,000 piso bawat isa. On different social media platform ranging from 40 pesos to 1,000 plus pesos. Just this morning, we were able to file a case against the two suspects na inquest natin sa Prosecutor's Office in Valenzuela City. Dagdag naman ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, umaabot sa 32% ang nalulugi sa mga establishmento ng kanyang lungsod, kabilang ang mga butika, kainan at bar dahil sa maling paggamit ng pekeng senior citizen at PWD IDs. Matatandaan ang mga ganitong modus ng pekeng ID ang siyang ginamit ng Bulacan Group of Contractors para makapasok sa mga kasino na may ibang pangalan gamit ang mga pekeng driver's license. I'm here to specifically congratulate po si General Yang. Our partnership parang ang tagal na po. No? This is one of many positive events that have happened to us. So, congratulations po sa grupo, no, who made this possible, the collaboration of various government agencies. Tuloy-tuloy lang po tayo dito. Magsasawa rin sila. Darating ang panahon, wala na akong peke. Desidido si Pangulong Marcos na buwagin ang malalim na sistema ng korupsyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Yan ay sa pamamagitan raw ng pagpasok ng Independent Investigative Panel na kanyang binuo. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guilya. Sa paggulong ng investigasyon ng Senado at Kamara sa mga ghost at substandard flood control projects ng DPWH, tila unti-unti raw natutuklasan na institutionalize o bahagi na ng sistema ang pangingikbak ng mga politiko at kontraktor. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos na malaki ang pag-asa na wawakasan ng binubuong Independent Commission ang naturang sistema ng korupsyon sa gobyerno. And if you look at the allegations that have been made, nagsimula sa 2003 pa ito. So this has been going for 21 years. And that is why it's so deeply seated within the system. And that's why it's going to be a very kailangan masalimuot at detalyado ang ating magiging investigasyon at para matignan. And yan ang magiging trabaho ngayon ng ating Independent Commission. So all of these allegations will be examined, and that's the job of the Independent Commission, which by the time we get back, before the end of the week, it will be organized. Hindi rin daw makakaho ng investigasyon ng independent body sa mga naging testimonya ng mag-asawang Diskaya at iba pang kontrobersyal na government contractors. Pagtitiyak ng Pangulo, walang politiko na magiging miyembro ng independent body dahil teknikal ang magiging trabaho nito para matukoy ang punot dulo ng korupsyon sa DPWH. Kasi kagaya ng nasabi ko noon, ang talagang dapat malaman kung paano tayo nagkaganto. How did we get to this terrible point where all of these actuations, ito yung mga kickback, lahat yung mga pinag-uusapan natin, naging institutionalized, naging normal.
Sinagot naman ng Pangulo ang hiling na proteksyon ng mag-asawang Diskaya na sinabing napilitan umano sila na magbigay ng suhol sa mga kawani ng DPWH at politiko para hindi maipit ang kanilang mga proyekto. Well, there is the system of the witness protection, and if they qualify as witnesses who will testify, then the state is of course willing to provide them with protection, and if there is, and even before that, if there is a recognized threat, then of course we'll protect them, not because they're making allegations, not because they are part of the investigation, but because they're Filipinos. Dahil marami ng personalidad o politiko na sinasangkot sa mga maanumalyang proyekto kontra baha, sinabi ng Pangulo na dapat mas maging mapanuri ang publiko kung nagtuturo lang ang mga kontraktor o talagang may bigat ang kanilang mga paratang. Pinakauling na pangalanan sa mga pagdinig na natanggap umano ng kickback sina House Speaker Martin Romualdez, Zaldico, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na mariing pinabulaanan ng mga alegasyon. We find this kind of actuations all the time. Bakit nangyari yan? Utos daw ni ganito eh. Tatanong mo dun sa tao, sasabihin niya, wala akong alam dyan. Wala akong sinasabing ganyan. Name dropping. So we'll see kung name dropping lang or if there's something more substantial to it. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Ipinunto ni Senadora Camille Villar sa Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change na kailangan ng repasuhin ang mga batas na ilang dekada na. Yan ay upang makasabay sa mga hamong kinakaharap sa paglaban sa polusyon, climate change at pagkasira ng kalikasan. Yan sa ulat na ito. Binuksan ni Senadora Camille Villar, chairperson ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, ang pagdinig ng komite ngayong araw sa panawagan ng pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga mamamayan para sa paglaban sa mga banta ng sakuna at kalamidad. Ibinahagi ng Senadora ang datos ng National Oceanic and Atmospheric Administration na nagpapakita ng mabilis na pagtaas ng sea level sa Pilipinas na mas mataas pa kumpara sa global average. The rate of sea level rise in the Philippine Sea was about twice the global average, from 2.8 to 3.6 millimeters per year taken from 1993 to 2010. And this for me is very, very concerning. Flooding has therefore become not just a natural hazard, but a governance challenge that tests our capacity for urban planning, disaster preparedness, and environmental law enforcement. Malaking problema rin ngayon sa bansa ang lumalalang plastic waste. Bagamat mayroon ng umiiral na batas gaya ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000, kailangan ng mai-update ang mga ito sa hamon ng modernong panahon. Gayon din ang pagpapatupad ng Extended Producer Responsibility na nag-oobliga sa malalaking kumpanya na pangasiwaan ang kanilang plastic packaging waste at ang pangangailangan ng mas mahusay na koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan, komunidad at pribadong sektor. Some of our policies are more than 2 decades old. So hopefully together we can examine them and see how we can alter them or work them and incorporate them into something that is more relevant today. Isinusulong naman ng Climate Change Commission ang kahalagahan ng pagsunod ng mga ahensya at lokal na pamahalaan sa binalangkas nilang National Adaptation Plan. Ang Climate Change Commission kasi ang ahensyang nakatutog sa pagbabalangkas ng mga pulisiya na magiging gabay dapat sa mga pamantayan sa paglaban sa climate change. Now by 2030, climate projections warn of 83 billion pesos in infrastructure losses and 466 billion pesos in productivity losses from extreme heat alongside accelerating sea level rise. And though the Philippines contributes less than half of 1% to global greenhouse gas emissions, our people and economy bear disproportionate impacts of climate change. But of course, we cannot let vulnerability define the Philippine situation.
Para sa balita sa probinsya, narito ang mabibilis na balita ni Raymar Chodosio mula Kalibo Cable News at Allen Barrera ng E-Media Zamboanga. Total blackout ang idinulot ng pagbangga ng isang elf truck sa poste ng Kapelco sa bayan ng Dao sa Capiz kahapon. Apektado rito ang bahaging sakop ng feeder dito Dumalag at Tapaz area, Cuartero at Dumaraw. Ayon sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang truck at ibinangga na lang ito sa poste dahilan kaya nawasak ang harapang bahagi ng elf truck. Sa ngayon, unti-unti nang kinukumpuni ng Kapelco ang mga wiring na nasira dahil sa insidente. Raymar Chodosio para sa All TV News Channel 2. Matagumpay na nasagip ang 27 kababaihan na biktima umano ng trafficking in persons, habang arestado naman ang 2 illegal recruiters sa ikinasang rescue operation ng otoridad sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ayon sa head ng MSSD Zamboanga Satellite Office na si Lishbel Adil, ang mga biktima ay nagmula pa sa Metro Manila at ibang probinsya sa Luzon. Dagdag pa niya, 9 ang mga biktima ay patungo sana sa Thailand at Malaysia kung saan sila ay pinangakuan ng trabaho bilang customer service representatives at ang iba bilang entertainers. Base sa inisyal na investigasyon, ang lahat ng kanilang dokumento ay peke. Nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development ang mga biktima. Patuloy naman ang investigasyon ng mga nasabing ahensya kaugnay sa insidente. Kasabay nito, nagsagawa rin ng counseling ang mga social worker ng MSSD upang magbigay ng mga emotional support at gabay sa mga biktima at matulungan silang makabangon mula sa trauma dulot ng panlilinlang ng mga illegal recruiters. Aabot sa 3.4 milyong piso halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng PIDEA BARM mula sa isang drug dealer sa ikinasang bypass operation sa poblasyon Lanao del Sur. Sa ulat ng PIDEA BARM, kinilala ang suspect na si alias Arman na residente rin na nasabing bayan. Nakuha mula sa kanya ang 5 pakete naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng abot sa kalahating kilo. Nasa kustodiya na ng PIDEA BARM ang suspect at nakatakda ng sampahan ng kasong lalabag sa RA 9165. Allen Barrera para sa All TV News Channel 2. Hindi na binitawan ni Pinay tennis star Alex Ayala ang momentum matapos manalo sa kanyang debut game sa Sao Paulo Open sa Brazil. Patuloy ang winning streak ni Ayala matapos talunin si Yasmin Manzuri ng France. Hindi na pinaporma ni Ayala si Manzuri nang kunin nito ang 2 set, 6-0, 6-2 para umabante sa round of 16. Nagulat din si Ayala sa init ng pagtanggap ng mga fans sa kanya sa Brazil. This is my first time in Brazil, and my first time in South America actually. So I'm so happy to see that, the crowd is so lively, and I didn't expect, so many people to come out and watch me play. I guess I was a bit lucky to be sandwiched in between 2 great Brazilians. So no, I'm just so happy to be here and to be able to play well. Susunod na makakalaban ni Ayala si Julie Riera ng Argentina. Posible rin itong makaharap si Janice Jen ng Indonesia na gumawa rin ng history sa US Open. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.